So, i-check muna natin yung assignment kahapon sa, ano yun, no? Sinigan. Yan na. Sa 29 pala. Yung na-late na ano, ng dating ay tatawag lang ko ulit mamaya sa attendance. So 8:19 tayo nag-start. So 8:19 din tayo mag-end. At 10:19, sorry. 10:19. Tanong lang ako may tanong. So, この倉庫は夜9時まで開いています。Itong supermarket daw na ito ay open siya hanggang alas 9 ng gabi. Natatawag mo ulit mamaya no? Sa attendance. Yan sa Nibang. So, din siya no, abinana ni Wasorimonos te si may masta. So, meron daw siya nakalimutang bagay doon sa shelves na nasa train. Sangbang. Kuno ka bang wa? Ako kuno ka bang niwa pokito ga taksang tsuitemasu. Itong bag daw na ito ay marami siyang pocket. Marami siyang bulsa. Yung bang kipo napustada ikiini ite kudasai. So pag niwala mo yung ticket mo, sasabihin mo lang dun sa sa tao na nasa train station. Go bang? Doko ka ni chotto yasumimasen ka? Nakade pala to. So doko ka de chotto yasumimasen ka? Okay lang po ba na magpahinga tayo saglit somewhere? Roko bang? Pancho wa doko desu ka? Nasaan daw yung pancho? Ito, doko ka ni aroto omoimasu yo. So, andyan lang po yan yung puncher. So, 2, 4, 6, 9. Yan sa Nibang. So, ito, naputol. So, yan, naputol. Naputol yung bowl. Naputol yung, plastic bag. Naputol yung, sanga ng punong kahoy. So, ito yung tamang sagot ko yan. Naputol yung, sanga ng punong kahoy. So, ginoida. Yan sa Nibang. Ito napunit. So, napunit yung salamin. Napunit yung bowl. Napunit yung damit. Sa yung sagot din, napunit yung damit. No? Shots it. Yan sa Sambang. So, natanggal. So, ga asjaritemas yun. Yung natanggal. So, natanggal yung wallet. Natanggal yung pocket. So, natanggal yung batunes. Ito yung sagot din, natanggal yung batunes. Yung buhutan. May tanong ba dito? Tatawag lang ako ulit mamaya sa attendance. Yan sa yung bang. So, yung cup, so, napunit, naputol, nabasag. So, ito yung sagot na nabasag. Nabasag yung cup. No? So, warimashita. Go bang? So, kasaga, ito nasira. Nasira din. Nabasag. No? Yung yung payong. So, ito yung sagot din. Kuwarete.
ito nasira para lang sa ano to, sa mga machine, yung kusyo shimasu. Yung kuwarete. Kasaga kuwarete shimemashita. Yan sa sangbang. So iyakon ga choitemasu kara madoo akinaide kudasai. So wag mong buksan yung bintana kasi yung aircon ay naka-on. Ni bang? So michi ga kondemashita kara yakusoko no jikan ni maniaimasen desu ka? So, doble pa lang yung mani. So, hindi daw siya nakaabot doon sa oras ng ano, ng appointment niya. So, hindi daw siya nakaabot doon sa oras ng appointment niya kasi na-traffic siya. Yan. Kondeimashita. Yan sa sangbang. Soko ga yugoretimasu kara aratte kudasai. So, hugasan mo yung cup kasi marumi. Yung bang. Kesawa densya ga soitemashita kara suwarimashita. Kanina umaga daw ay nakaupo siya dun sa loob ng train kasi empty, wala pang katao-tao. Gobang. So tonari no ochi wa denki ga kiritemasu kara dari mo inai to omoimasu. Siguro daw walang tao dun sa katabi ng bahay nila kasi yung ilaw ay naka-off. Ano ko bang? So pakusuga. So cautious timas kara sure mura wa nakireba narimasen. So kailangan niya daw ipaayos yung fax machine niya kasi sira. Wait lang. So ano no? Yung pag machine parang ilang ito sira. Ito sira din. Yung puso system ay yung pinagkayo ng dalawa. Para yung sira. Ito sa machine. Hindi naman hindi siya sa machine. Ito fax machine. Pag ano no? Pero i-consider na lang siguro muna. Pero next time no? Kasi magkapare lang ng meaning. I-consider ko lang muna no? Pag ano. Yung fax machine kasi machine yun eh. No? Yung fax machine. Ayan. Bakit yung kanina, 40 lang yung sagot niya kasi yung payong hindi naman to machine. Yung payong. Pero i-consider na muna. So next time bawal yung ano. Pag hindi siya, pag machine siya. Yan sana na bang? Samo desu ne. Mado ga. So aitemasu kara shimimashou. So ang lamig naka-open pala yung bintana. Isara natin. Yan sa hachibang. Kaigisetsu wa kage ga katatteimasen kara itsude mo hairimashou. So kahit anong oras daw ay pwede kang pumasok doon sa conference room kasi hindi nakalock. Kakate masen. Yan sa kyubang. So asoko ni kikuruma ga tumatteron desu ga dari ga tumikta desu ka? So meron daw malaking sasakyan doon na nakapark. Sino daw yung nagpark ng sasakyan doon? Tumatte. Yan sa jubang. Kuno ka bang? Zoibo no mo desu ne. Itong bag na ito, ang bigat.
So, nani ga haiteron desu ka? Ano po ba yung laman ng bag na yan? Bakit ang bigat? So, haiter. Yan sa yung bang. Sumira sa ni murata kikiwa. Nasaan po yung cake na natanggap mo mula kay Mr. Miller? So, mo zenbo tabi tayo si Maymasta. So, nakain ko na po lahat. Yung tabi tayo si Maymasta. Nibang. So, nohon, umusiroy desu ka? Interesting po ba yung libro na yan? So, watashi wa mo yun desu Maymasta kara kashimashou ka? So, po, interesting po. Nabasa ko na po ito. Gusto mo bang hiramin? Yan sa sangbang. So, ishi ni kaerimasen ka? Okay lang po ba na sabay na tayong umuwi? Sumimasen? Hasta no kayo ginonjunbios tayo si Maymas kara? O sa akin ni Dosa? Sorry po, pero kailangan ko pang maghanda dun sa conference room para sa meeting bukas. Kaya't mauna ka na lang umuwi. Yung bang? Sorry po, tuwa mo kakimasta ka. Nakapagsulat ka na ba ng report? Sa iye, madanes. No, hindi pa. Hasta kara, isugasi ko na rin mas kara. Kung bang, kahit si Maymas. So, magsusulat ako ngayon ng report ngayong gabi. Kasi parang busy na ako bukas. Go bang? Butcho wa nanji ni nikakiron desu ka? Anong oras daw lalabas si Butcho? Mo kita si Maymas tayo. So, nakalabas na po siya. Si Butcho. Yan sa go bang? So, watashi ga kikunshita katta hito wa hoka desu to kikonshita si Maymasta. Ito yung feeling of regret. So, yung daw, yung taong gusto niyang pakasalan dati, so ngayon, kinasal na sa iba. Ito, kikonshita si Maymasta. Yan sa nibang. Koko ni Uitajashi Ganai desu ka? So, nawala po yung ko dito magazine. Sumimasen. Gomi no hiwa. So, tete si Maymasta. Sorry po, naitapon na po yung magazine nung araw ng puwan ng basura. Sangbang. So, Kokoro ga yaborite si Mattan desu ka? Kaite itadakimasen ka? So, yung plastic bag po ay napunit o nabutas. Okay lang po ba na pakipalitan kasi nabutas po yun ang plastic bag. So, may end siya. So, naka-plain form yung si Maymasta. Yan sa yung bang. So, Sumimasen ga kumaki ukani o niya ko en kaste itadakimasen ka? Excuse me po, okay lang po ba na manghiram ng barya ng 200 yen lang? So, doko ka desai po otoste si Mattan desu. Kasi nahulog po yung wallet ko somewhere. Otoste si Mattan. Go bang? Kono kotsu design wa in desu ga iro ga chotto kuroi no wa arimasen ka?
Itong sapatos na ito, okay yung design niya. Pero yung color niya, hindi maganda. Wala po ba kayong black shoes? Sumimasen at tanis ga? Orete sumaimashita. So meron po kaming black shoes pero sold out na. Naibenta na lahat. Rokubang. Usukatta desu ne. Doushita desu ka? Na-late ka. Anong nangyari sa'yo? Sumimasen, Michi o machigaete shimattan desu. Sorry po kasi naligaw po ako ng daan. Kaya't na-late po ako. Machigaete. Siya lang dito na sa listening.第29課1番1、今財布にいくらお金が入っていますか？今財布にikura o. Ima財布にikura o kani ga haidimasu ka? So magkano daw yung pera niya sa wallet niya ngayon? Di ba? 2、今着ている服にポケットがついていますか？ So ima kitero po ko ni poketo ga tsuitemasu ka? So meron po bang bulsa yung damit na suot mo ngayon? Sambang. 3、土曜日銀行は開いていますか？ Doyobi, ginto wa etimasu ka? So pag Sabado po ba ay open yung bangko? Yung bang. 4、日曜日デパートは混んでいますか？ Nichiyobi, depato wa kundimasu ka? So pag linggo po ba ay crowded doon sa department store? Go bang? 5、電車に忘れ物をしてしまったらどうしますか？ Densha ni. So densha ni osorimonou shite shimatta ra dou shimasu ka? Pag meron ka daw makalimutang bagay sa train, ano daw yung dapat mong gawin? Yes, Sunny bang? 2番1寒いですね。あ、窓が少し開いていますよ。あ、そうですね。閉めましょうか？ええ、お願いします。Sabi ng lalaki din sa babae na, Samoy desu ne. Ang lamig ah. Sabi ng babae, nakabukas kasi yung bintana, kaya't malamig. O nga no? So isara natin. So onegaishimasu. Yes, please pakisara. 部屋の窓は開いていました。So hiya no mado wa aetemashita. So nakabukas daw yung bintana ng kwarto. So tama nun nakabukas, kaya't malamig. Di ba? 2いつも早いですね。ええ、
電車が空いている時間に来るんです。吉田さんも早いですね。私は車で来るんです。遅くなると道が混みますから。Sabi ng babae na si Mr. Yoshida na doon sa lalaki, no? So, hayay desu ne. Kumbaga, ang aga mo yatang umalis sa papuntang trabaho. So, sabi ng lalaki, no? Kasi gusto kong sumakay doon sa train na wala pang katao-tao, empty pa. Ikaw, Miss Yoshida, bakit ang aga mo ding umalis? Kasi meron kasi akong, magsasakyan kasi ako. Pag tanghali na akong alis, masyadong traffic na sa kalsada. 男の人が乗る電車は混んでいます。So yung train daw na sinasakyan ng lalaki ay crowded. So tama, crowded yung train na yun. Kaya't maaga siyang umalis kasi crowded yung train na yun. Crowded pag tanghali ka nang umalis ng bahay. Tama yung sagot na. Saan ba? 3、すみません。ファクスを使ってもいいですか？ここのファックス、今壊れているんです。すみませんが、2階のを使ってください。はい、わかりました。So, tanong ng lalaki din sa babae na okay lang ba daw na gumamit ng fax machine. Sasabi ng babae. So, sira kasi yung fax machine ito. Gamitin mo na yung fax machine dun sa second floor. Kasi sira po itong fax machine ito. Gamitin mo lang yung fax machine na nasa second floor. Then yung tanong. 2階のファックスは今故障しています。So, ni kay no fax wa ima koso shitemasu. Yung daw, yung fax machine daw na nasa second floor ay sira. So, mali yung sagot, kasi sabi ng babae kanina, gamitin mo na lang yung fax machine na nasa second floor. Then yung tanong, sira yung fax machine na nasa second floor. So, mali yung sagot, Kasi hindi naman ipapagamit kung sira yung fax machine. Yung bang? 4、すみません。昨日こちらに傘を忘れてしまったんですが。傘ですか？ええ、赤い傘です。テーブルの横に置いたんですが。ああ、ちょっと待ってください。これですか？あ、それです。どうもすみません。So, sabi ng babae dun sa lalaki na, excuse me, meron po ba kayo nakitang payong dito? Nakalimutan ko kasing dalhin kahapon. So, nilagay ko lang po dyan sa gilid ng table. So, saglit lang po, titingnan ko lang po saglit. So, ito po ba? Ito po ba yung payong niyo? So, po, yan po yung payong ko. Sorry po sa disturbo. So, yung sabi ng, 女の人は忘れた傘を取りに来ました。So, una na ito wa, wasurita kasa o torini kimasta. So, binalikan daw ng babae yung payong na nakalimutan niya kahapon. So, tama binalikan niya. So, last dito sa gubang. 5、吉田さん、ちょっと来週の出張について話したいんだけど。これをコピーしてしまいたいんですが、すぐ終わりますから。いいですよ。じゃあ、終わったら言ってください。So, sabi ng babae doon kay Mr. Yoshida. Sa Mr. Yoshida, okay lang po ba na makausap kita yung tungkol sa business trip next week? Sorry kasi kailangan ko pang tapusin itong pinapotocopy ko. Kahit mamayan lang pagkatapos mo dyan, so mag-usap tayo. 男の人は今コピーをしています。So, otoko no hito wa ima copy o shitemasu. Yung lalaki daw ngayon ay nagpa-photocopy. So, tama. Kasi sabi niya, kailangan ko pang tatapusin itong pinapotocopy ko. Ibig sabihin, nagpa-photocopy siya. Eh, tama yung sagot,
Sa 6, sa 11, 21, 26, 35. So dito tayo sa lesson 30. So harimasu, so put up post space. Kakimasu hang. Kasarimasu, display decorate. Narabimasu, arrange lineup. Oimasu, plan. Modoshimasu, return put back. Matomimasu, so put together, put in shape, sum up. Katatsukimasu, so put things in order, tidy up. Shimaimasu, so put things in their proper place. So kimimasu, decide. Shirashimasu, inform. Sudanshimasu, consult, discuss. Yoshoshimasu, prepare one's lesson. Pokoshoshimasu, review one's lesson. Sanomamanishimasu, so leave things as they are. Okusang, someone else's child. Jogyo, class. Kogi, lecture. Meetingo, meeting. May tanong ba? Wala lang tanong, no? Mute lang muna. So, Yute, plan schedule. Oserase, notice. Anaisyo, guidebook. Harinda, calendar. Pusuta, poster. Gomibako, Taraskan, dustbin. Ningyo, dal. Kabin, base. Kagami, mirror. Hikidashi, drawer. Genkan, front door, horse, entrance hall. Roka, corridor, hallway. Kabe, hall. Ike, pan. Ubang, police box. Moto no Tokoro, original place. Mawari, around. Manaka, center. Sumi, corner. Mada, steel. Hudo, about. Yotiyo, schedule. Gokoro-sama, thank you for your hard work. Is by a superior or older person to express appreciation for a subordinate work. Ibo, hope request. So, nani ka kibuga arimasu ka? Do you have any request? Musical. Sore wa ii desu ne. That's a good idea. That sounds nice. So, Broadway. Maroi, round. Ski, moon. Aru, one ascertain. Chikyo, earth. Orishi, glad, happy. Iana, hateful, disagreeable. Soroto, and then. Miga samimasu, wake up. So kahapon, imas to. So ngayon, arimas na naman yun, topic natin. Verb tipong arimas. So verb tipong arimas so indicates the state which result as a consequence of an action so intentionally done by somebody. So the verbs used here are transitive verbs that express intention. Yung verb tipong arimas, ito yung intentional na ginawa ng ibang tao. So intentionally done by somebody. Ito naman yung gagamitin natin dito na verb.
Ito yung gagamitin natin dito na verb. Yung transitive. So, kasi ano eh, intention na gagawin ng ano, na ibang, intention na ginawa ng ibang tao. No? Ito ano, no? Itong open na ito, yung gagamitin mo. Or itong close na ito, ang gagamitin mo. Hindi yung close na yan. Yung pattern yun, no? So, for example, no? Meron pong nakalagay na bulaklak sa table. So, choku ni soha ga oite arimasu. Yung verb pala na to na naka-T form. So, transitive to, no? Yung okimasu. Ano? So, ni mimo ga oite arimasu. So, meron pong memo na nakalagay doon sa table. No? So, karinda ni konjitsu no yote ga kaite arimasu. So, this month's schedule is written on the calendar. O meron pong nakasulat na schedule doon sa calendar this month. Sino? Meron pong nakasabit na salamin sa wall. So, kami ni, so kagami ga, so kakete arimasu. O meron pong nakasulat na pangalan sa harap ng book. So, konomai ni, so namay ga, so kaite arimasu. Ito yung tinutukoy na ano, no? Intentionally done by somebody. Kasi hindi naman malagay yung bulaklak na yun kung hindi siya intentional na ginawa na ibang tao. So, merong nakalagay, yung naglagay, ibang tao. No? Kung ganun din yung salamin, hindi naman masabit yung salamin doon sa wall pag hindi siya intentional na ginawa na ibang tao. So, intentional na sinabit yung salamin na yun na ibang tao. O meron pong nakasulat na pangalan sa harap ng book. Ito rin, intentional din to na sinulat ng ibang tao. May tanong yata dito. Isang sama para klaro lang. Meron pong nakadikit na stamp sa box. So, kako ni, so kite ga, so hatte arimasu. Last example yan. Meron pong nakatanim na bulaklak so sa garden. Yung mga ganyang salita, no? So, niwa ni, so hanaga, so oite arimasu. Klaro na, no? Yung intentionally done by somebody. Tinanim ng ibang tao, dinikit ng ibang tao, sinulat ng ibang tao, sinabit ng ibang tao, nilagay ng ibang tao, or intentional na ginawa ng ibang tao. So yung rin sa pattern na to, yung intentional done by somebody. Yung sa nibang, so now na tuwa, noun one ni, verb tipo, arimasu. So noun tuwa, then yung gamit na pattern na to. So the sentence pattern is used when noun 2 is in sentence pattern 1. So it's taken up as a topic. So ginawang topic, no? Yan, no? Yung noun 2 doon sa pattern 1. Pagdating dito, ginawang topic, no? Pag yung noun, gagawin mo siyang topic, so kailangan mo siyang ilagay sa unahan. Sa unahan ng sentence. Balikan na yung kanina.
kanina, meron pong nakalagay na bulaklak sa table. No? So ngayon, yung hana, so gagawin mo siya topic, yung partner, yung hana. Pag yung noun, gagawin mo siyang topic, so ililipat mo lang siya sa unahan. Sa unahan ng sentence. Kaya yung noun to kanina, andito na sa unahan. So naibang yung meaning. Yan yung meaning niya. Ang bulaklak po ay nakalagay sa table. Yung isa, meron pong nakalagay na bulaklak sa table. Yung isa, ang bulaklak po ay nakalagay sa table. Ganun na sa sa iba. Sinsa mo. Gawin natin topic yung salamin. So kanina, meron pong nakasabit na salamin sa wall. Ngayon, ginawang topic yung salamin. So ang salamin po ay nakasabit sa wall. Last example. Ayan, ito lang. So kanina, meron pong nakadikit na stamp sa box. So ngayon, ang stamp po ay nakadikit sa box. No? So klaro ito, no? An example na. So, kongetsu no yote wa karinda ni kaite arimasu. So this month's schedule has been written on the calendar. Kanina, so yung noun to kanina subject. So ngayon dito yung noun noun to. So ginawang topic, no? Is taken up as a topic. So yung yung verb tipong arimas, maliban dito sa gamit niya sa 1 at saka dito sa 2, meron pa siyang ganitong gamit. Verb tipong arimas din. So verb tipong arimas is used to express the state of the result of what somebody did for some purpose. So it can also express, as in number 5 and 6, that some preparation has been done. It is often used with mo. So kung napapansin nyo, so dalawa yung gamit niya. Yung una, so somebody did for some purpose. Naka-verb tipong arimas din. Somebody did so for some purpose. Isa. Yung yung preparation has been done. Yung part niya. So dalawa, no? Then palagi siyang may mo na kasama. Kaya example hotero wa moiyakuste arimasu. So nakapag-reserve na po ko ng hotel. O tanjobi no presento wa mokkate arimasu. So nakabili na po ng regalo sa birthday, para sa birthday niya. Isa-isa mo. Nakapag luto na po ako ng ulam. Soriyori wa mochokote arimasu. Parang ganun lang. Hotero wa moiyakuste arimasu. Yung nasa book. Hotero wa moiyakuste arimasu. So nakapag-reserve na po ako ng hotel. So nakapag-reserve na ako ng hotel. Isa-isa mo. Nakapag-linis na po ako ng room. So hiyo wa mosujiste arimasu. Isa-isa mo.
Nakabili na po ako ng ticket sa eroplano. So hikuki no kipo wa mokatte arimasu no. Then ano naman yung pinagkaiba ng sampulan natin na isa. Ay pinagkaiba ng dalawa. Yung nakagana lang. Yung alam natin, no? Yung naka past tense. Wala kang babaguhin sa sa translation. Ganun pa rin yung translation. Ito alam natin ito, no? Kasi N5 to. So, ryori wa mo tsukurimashita. So, yung tanong din, no? Kailan mo pwedeng sabihin to? Kailan mo naman pwedeng sabihin yun, no? Yung tsukote arimasu kasi magkaparela ng meaning. So, yun, so nakapagluto na po ko ng ulam. So, yung tanong dito, bakit ka nagluto ng ulam? Dahil sa meron kang pinaghandaan. So, preparation has been done. Eh, nagluto ka ng ulam. Bakit ka nagluto ng ulam? Kasi meron kang pinaghandaan. Merong bisita na dadating. Ito, pwede mong sabihin to, yung nakapagluto na po ng ulam, pero wala ka namang pinaghandaan. Nakapagluto na po ng ulam, kain na tayo. Kakain lang sila. Pero walang pinaghandaan. No? Ganun sa sa iba. Yan, same thing. Pwede din kasing ganyan. So, soji, shimashita. Ganun din yung meaning. Isa naka-verb tipong arimasu. So, kailan mo sasabihin to? Pag meron kang pinaghandaan. Preparation has been done. Sabi mo, nakapaglinis na po ako. Yung tanong, bakit ka naglinis? Kasi may meeting po mamayang hapon. Meron ka pinaghanda, no? Kasi may meeting mamayang hapon. No? Ito, pwede ka naman maglinis kahit wala kang pinaghandaan. Nakapaglinis na po ako. Pwede na po bang umuwi? Yung ganun. So, kahit mo i-dis ka, naglinis lang siya pero wala siya pinaghandaan. So, wala namang tanong ni Sano, pinagkaiba ng dalawa kung kailan mo sabihin na nakaganyan. So, dalawa yung gamit niya. Yung isa. So, somebody's did for some purpose. Yung sa baba. Yung sa baba, no? Yung part na yun. So, for some purpose. Ano daw yung pinagkaiba ng Ano daw yung pinagkaiba ng verb tipong imas at saka verb tipong arimas. So, the difference between verb tipong imas and verb tipong arimas. No? Ilagay natin yung dalawa. So pag naka-verb tipong arimas, yun yung for some purpose, no? For some, So madoga shimatteimasu. So pag ima siya, so yung verb dito is naka-intransitive. Sarado po. Ang bintana. Pag naka-arimas, no? Madoga shimete arimasu. Pag naka-arimas naman, so yung verb naka-transitive. Sinarado. Sinarado po. So, ang bintana. Yung for some purpose, no? Yung isa,
sarado po ang bintana. Mado ga shimatteimasu. The window is closed. Sarado po yung bintana. Isa, the window has been closed. Sinarado po yung bintana. Bakit sinarado? Dahil sa isang dahilan na hindi natin alam. No? Isang example po. Kuroma ga tumatteimasu. Naka-stop po yung sasakyan. Pag arimas. So, kuroma ga sotomete arimasu. In-stop po yung sasakyan. Yung for some purpose. Yung tumatteimasu, naka-stop po yung sasakyan. Pag tumete arimasu, in-stop. Yung tanong, bakit in-stop? Dahil sa isang dahilan na hindi natin alam. For some purpose, no? Isang example pa, no? So, dinki ga choiteimasu. So, naka-on po. No? Naka-on po ang ilaw. Pag naka-on. Dinki ga shokete arimasu. So, inon po yung ilaw. O binuksan po yung ilaw. Yung isa naka-on. Yung isa inon po yung ilaw. O binuksan po yung ilaw. So alam ang tanong sana sa pinagkaiba ng dalawa. So last example na. Iso ga kuwarete imasu. Sira po yung upuan. Pag na iso ga kuwaste arimasu. So sinira. Sinira po yung upuan. Yung isa, sira po yung upuan. Isa, sinira po yung upuan. Bakit sinira? Sa isang dahilan. So isang punto, no, na gamit ng verb tipong arimas, no? So ilagay natin yung sampulan natin ng isa. Kasi ito naka-transitive. Pag naka-transitive yung verb, no? So particle o yung gagamitin, no? Bakit dito is nakaga? Ay pinagkaiba ng ng ga at saka ng o, no? Sapulan natin ng isa, no? Pag nakaganyan. So pag pala, pag o na to, yung particle na yan. So yung arimas, magiging imas. Iso o kuwasteimasu. Pag yung pag yung particle dyan, no? Pag ginawa mo siyang o, so yung arimas is magiging imas, no? Yan, para klaro lang. Sa lesson 15. So ito transitive ini. Yan yung verb niyan, transitive no. Pero bakit nakaiba siya? Kasi yung particles naka-o, no? Ito transitive yan, no? Pero bakit nakaiba siya? Kasi yung particles naka-o, no? Pag yung particles nakaga siya, so ito maging arimas naman to. Ay pinagkaiba pag naka-o siya, no? Kailangan pag siya, pag naka-o. Hindi na ganito yung meaning, no? Sinisira. Upo. Ang upuan. Pag pag o siya, so
Pag o siya, so merong door. Dowa o akimasen. Bubuksan ko po yung bubuksan ko po yung pinto. May may door. May tao na nagagawa. So dowa o shimimasu. So isasara niya yung pinto, Kapag pag naka-ganyan siya. So sinisira ko po yung upuan. Ito pwede mo siyang pwede mo siyang gawing mas lang. Uwa shimasu. Sisirain ko po ang upuan, Pag naka-past tense, iso uwa shimashita. Sinira, Sinira ko po ang upuan. Ito, sinira po yung upuan. Yung iba yung salitang sinira po yung upuan kaysa sinira ko po ang upuan. Pag nakaga, ibang tao yung gumawa, Pag nakaga siya, So sinira po yung upuan. Sino nagsira? Ibang tao. Pag nakao naman, ikaw yung nagsira, So iso po si Masta, sinira po yung upuan, So yan ang pinagkaiba ng 5. So wala nang tanong doon sa pinagkaiba ng 5. So dito tayo sa verb tipong okimasu. Okay. So 5 klase, sira, sinira, sinira na iba, sinisira, sisirain at saka sisirain ko. Parang may kulang pa yata dito. Sila. Parang may kulang eh. Ayan. Quality. Sira po yung. May kulang. Meron akong nakalimutan. Banggitin. Kasi yung intransitive, pwede mo siyang gawin ganyan lang. Yung i-mass form mo lang siya, hindi siya naka-tipong. Idagdag lang kasi kalimutan kong banggitin. Kuwarimas na. So pag kuwarimas, sira po yung upuan. Pag isuga kuwarimas, so masisira. Masisira po yung upuan, Pag naka-past tense naman, para makita lang yung pinagkaiba ng ibang sira. So isuga kuwarimasta. So nasira, Ang dami So nasira, masisira, sira, sinira mo, sinira ng iba, sinisira mo, sisirain ko, at saka sinira ko. Diyan nga lang siya. So ganun din sa iba dito. Yung yung sa ibang example ko, Yung naka-on. So baka may tanong kayo dito, medyo nga lang siya. Baka nalito kayo dito. Sampulan lang natin na kahit isa lang para klaro to. Ayan, ilagay yung ilaw. Gagayahin natin to. Gusto kong sampulan pa ng isa. Kasi parang medyo nakakalito. Pag naka siya, so chokimas, magiging mag-on po ang ilaw. Pag nakaganyan, chokimasta. So nag-on po ang ilaw, Yung isa naka-on, yung mag-on, yung bubukas po yung ilaw, Bubukas po ang ilaw, Or nag-on po yung ilaw, Ayan. Bubukas or mag-on para klaro lang. Okay. Pag naka siya, pag naka pangatlo. Yung naka-off.
Pag naka-o siya. Ayun mo yun. Pag naka-o siya, no? Maging imas yung arimas. Dinki o choketimas. Inoon ko po ang ilaw. No? Inoon ko po yung ilaw. At may linya na. Ay, lang mo, may linya talaga. Pag naka kasunod. So, nakaganyan, no? Chokimasta. So, pag ano? So, inon ko po yung ilaw. Iba yung inoon kaysa inon. So, ano nga lang to? Inon ko po yung ilaw, no? 2, 4, 6. Ilan na to? 2, 4, 6. So, 2, 4, 6. So, 7 to, no? Ano yung kulang dito? Chukimasta. Ano ba yung kulang dito? So, mag-on po yung ilaw. Nag-on, naka-on. Inon, inoon. So, inon. Ayun, ano? Yung kulang dito. 7 to eh. Kuha si Temas. Wala. Tinignan ko yung ano, yung isang hindi ko nailagay. Isa kuha si Temas. Meron na. Kuha si Mas, meron na din. So, ito pala yung kulang. Ay, ito yung kulang. Isa. Yung naka-chokimas lang. No? Ayan. So, dengue o chokimas. Ion, no? Inon ko yun. So, yung pinagkiba ng ano, medyo nakakalito nga lang siya konti, no? Ito, mag-on po yung ilaw. Nag-on po yung ilaw. Naka-on po yung ilaw. In-on ko po yung ilaw. So, in-on ko po yung ilaw. So, in-on. Ayan, ano? Yung Dingo Chukimasta. In-on ko po yung ilaw. Iba yung ano, no? In-on. Sa i-on, no? I-on ko po yung ilaw. O, ino-on ko po yung ilaw. So, in-on po yung ilaw. Ito, hindi ko yung gumawa dito, no? Ibang tao, no? So, medyo ano nga lang siya konti, no? So, wala yung tanong doon, no? So, dito tayo sa, ano, sa verb tipong okimas. So, tatlo yung, ano, ibig niya, tatlo yung gamit niya. Yung una, so completion of a necessary action by a given time. Then yung pangalawang gamit niya, so completion of a necessary action in readiness. So for the next use or the next step, no? For the next use or the next step. At yung pangatlo, so keeping the resultant state as it is. Yung una, ito yung gagawin mo siya in advance. Kagaring example na, no? So, bibili po ng ticket before yung trip ko. Ilagay mo na natin example. Pariyo ko naman ini. So, keep po
So, kate okimasu. No? Ticket before ang trip ko. Yung ano, no? Doing in advance. Gagawin niya in advance, no? So, before yung trip niya, so, bibili siya na, no? Ng ticket. Yan, no? Example. So, I'll buy a ticket before the trip. So, ibig lang sabihin, gagawin niya in advance ka ng bago po. Dadating si mama ay maglilinis po ako ng bahay. So, hahaga, puro maini. So, iyo. So, jiste, okimasu. Yun, ano? Yung part na yan. Isang example, no? So, bago po ang exam sa JLPT ay kailangan ko pong mag-aral ng kanji. So ito, no, before yung time na yan, yung JLPT exam, ito yung gagawin mo in advance. Mag-aral ka na ng kanji. Sa JLPT, no chicken. So JLPT chicken. No maini. So kanji o. So being este, yung okimas, pwede mo siyang babaguhin. Maging oka na. Kereba. So narimasen. Yung okimas na ito, no? Pwede mo siyang gawin ganyan. Oka na kereba. Narimasen. Tanang example, no? Chogi no kagimari ni nani o shite oitara ii desu ka? Ano po yung dapat kong gawin before yung next meeting? Kumaga, ano po yung dapat kong gawin in advance, no? So, before yung next meeting. So, kono shiri o yonde oite kudasai. So, basahin niyo po in advance itong materials na ito. So, last exam. Ano, no? Bago po ang party, ay bibili po ako ng regalo. So, party no maini. So, presento o so kate okimasu. So, yun yung ano dito, no? Ibig sabihin ng okimasu. So, completion of a necessary action by a given time o yung doing in advance. Dalawa yung tatlo yung gamit niya, no? Yung pangalawa, yung gamit niya. So, completion of a necessary action for the next use or the next step, no? So, gagawin mo siya alang-alang na dun sa kasunod na gagamit, no? An example, no? Sametsu katara moto no tokoro ni budeste oite kudasai. Ilagay ko lang muna, no? Example na yan. Asami o tsukattara moto no tokoro ni mudoshite oite kudasai. Yan. So after mong gamitin ang gunting, so please pakibalik. So please pakibalik sa lagayan niya. So ito, no? So lagyan mo siya ng oite. Bakit? Kasi may kasunod pa na gagamit. Meron din kasi ngayon, isang isama. So after mong kumain, so please hugasan mo yung pinggan. So after
after mong kumain, please hugasan mo yung pinggan. So, guhang o. So, tabitara. Usara o. So, arate. Arate. Oite. Kudasai. Meron din ganun kasi. Na? Kailan mo pwedeng sabihin to? Yung salita na yan. At saka ito lang. Yung walang oite. No? Magkapareha lang ng magkapareha lang ng meaning. After mong kumain, please hugasan mo yung pinggan. So, guhang tabitara, usaraw, arate, kudasai. Ito yung alam natin sa N5. So, kailan mo pwedeng sabihin to? No? So, basta gagamitin yung oite pag may kasunod pa na gagamit na. Ilagay natin yung yung thoughts niya, yung oite. So, after mo kumain, so please hugasan mo yung pinggan. Bakit? Kasi meron pang kasunod na gagamit. At para ready na. Yun yung part yun. Yung oite, ito yung thoughts niya. Yung part yan. Yan. Ito yung pinaka-thoughts ng oite. Kasi gamit ka ng oite for the next use or the next step. May kasunod pa na gagamit eh. No? Ito, kailan mo pwedeng sabihin yung arate kudasai? After mo kumain, please hugasan mo yung pinggan. Pero wala namang kasunod na gagamit. Hugasan mo lang para malinis. No? Yung So, ganun din yun. Yung oite na to. Yung oite na yan. Ito yung thoughts niya. So, after mong gamitin yung gunting, so please pakibalik sa lagayan. Bakit? Kasi meron pang kasunod na gagamit at para ready na. Hindi lang nakalagay no? Dito sa translation. Pero yun yung thoughts niya. No? Sa isa-isa. Ayun so please, linisin mo yun. Linisin mo ang toilet. After mo mag-CR, after mo mag-toilet, no? So, please linisin mo yung toilet after mo mag-CR. No? So toire choktatara sujiste so oite kudasai. So, may oite. So, ibig sabihin, ito yung gusto niyang sabihin sa'yo. Kasi meron pang kasunod na gagamit. So, kasi meron pang kasunod na gagamit at para ready na. No? So, pwede din ganito kasi. No? Nawala yung oite. Pero walang ganitong thought. No? Linisin mo lang yun, toilet. Pero hindi yung gusto mo, sabihin sa kanya. Pag may oite yung utos sa'yo, ibig sabihin, may kasunod na gagamit, no? Kasi magkapare lang na translation. So, yung din sana yung sa nibang. Yung pangatlong gamit niya, so keeping the resultant state as it is. Yung hayaan mo na lang. Ayan. So, hasta kay giga arimaskara, so isuwa kung mamanis kay uite kudasai. So, please hayaan mo na lang yung maupuan dyan kasi meron pang meron pang meeting dito bukas. Kung kalat yan, so kalat. So, wag mo wag mo yan, hayaan mo na lang nakalat yung maupuan. Basta hayaan mo na lang na nakabukas ang bintana kasi ang init. So, totimo at soy deskara sumadawa sunumama ni so akite oite kudasai. Iba din yun
iba din yung OIT na to. Kasi hahayaan mo na lang. So, hahayaan mo na bukas yung bintana. Okay. Yung hayaan. Isang example mo na. Hayaan mo na lang na naka-on ang TV kasi manonood ako ng movie. So ngayon, ima so igao mimas kara so terebi wa sonoma ni so chokete so oite kudasai. Example pa. Hayaan mo na lang ang mga trabaho nyo dyan. Kasi meron po tayong meeting. Saglit mo. Chotto kaigi ga arimasu kara. So shigoto wa sono mama ni shite oite. Shite oite kudasai. So yun yung 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 keeping the resultant state as it is. No? Meron din ganito, yung note. So in daily conversation, so te okimas, so often becomes tokimas. So pag yung verb mo, pag yung verb mo dito okimas, yung part na yung naka-T form na verb. Sampulan natin na yung verb dito is naka-ukimas. Para sana. Hayaan mo na lang ang mga gamit dyan. Hayaan mo na lang na nakalagay ang mga gamit dyan. So mono wa sonomama ni so oite kudasai. Yung oite na to, yung okimas, ilagay yung yung naka-Japanese. Yung isang oite, walang kanji. No? Yung part na. At saka ito. Pag daily conversation, so maging ganito siya, no? So, yung oite, pag daily conversation, maging ganito. Oito ite. Yung, may ganyan na siya. Then, wala yung o. So, oito ite. Oito ite kudasai. So, mono wa sonomama ni oito ite kudasai. Para pag daily conversation, madalas na maging ganyan. So, dito lang sa verb na ito. Pero yung ibang verb, so hindi naman siya nagbabago. Ito lang sa verb na ito. Yung to put na verb. Oite kudasai. So, wala namang tanong din sa yung dalawang oite. Yung isang oite na walang kanji. So, last yung dalawa dito. Gusto kong i-review ito. Mamaya. Kasi medyo mahirap siya. Yung pattern. Pero mag-break time na tayo ng 10 minutes. So 40 ngayon, so balik tayo ng 50. Kasi almost 10 na din. So stop ko lang ito saglit, no? Balik tayo ng 50 na.